Sa pagdating ng mga Kastila, ang basihan natin ng ganda, iniugnay natin sa pagkakaroon ng mataas na antas sa lipunan. Ito nga rin ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit sa nobelang Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal, ang karakter na si Doña Victorina, inilarawan niya bilang isang Pilipino na naglalagay ng makapal na kolorete sa muka para magmukhang mestiza ang kanyang itsura. Kapag ikaw ay mestiza, mas mataas ang social status mo. Hindi lang yon dahil may value lang na, ay, ang ganda-ganda. Kundi, may value, may economic value yon, may political value yon. Ikaw ay magkakaroon ka ng pwesto sa gobyerno. At kung ikaw ay pure Indio talaga, hindi ka mestizo or mestiza, manggagawa ka o magsasaka. Lahat ng nasa bilad sa araw. Sa unang tingin, aakalain natin ang ating pambansang kamao at kasalukuyang senador na si Manny Pacquiao. At tiyak na mapapa-second look kayo sa prominenteng mukhang ito ng Hollywood actress na si Angelina Jolie. Pero ang totoo, magkakaiba man ang kanilang itsura, lahat sila pagmamay-ari lang ng iisang mukha. Ang mukha sa likod ng lahat ng ito, ang kolehiyalang sumasideline bilang makeup artist na si Leticia. Kasi sa TLE po kasi na subject, meron about makeup, yung pag-aayos. Dun ako unang sinama sa contest. Yung contest po kasi yun, parang natural makeup and hairdo na rin. Sinali ako ng teacher ko doon and nanalo naman po ako ng first place. Ayun po, nagsimula po doon yung career ko na mag-makeup sa iba. Kaya nga kamakailan lang, nag-viral ang kanyang post kung saan ipinakita niya ang kanyang mga makeup transformation. Hello mga ka-wonder, ngayong araw papakitaan ko kayo ng isang makeup transformation. At ang gagayahin ko ay si Ma'am Susan. Make sure na dapat inaral natin yung mukha ni Ma'am Susan katulad nito. Meron akong copy sa phone ko. Ang una natin gawin, kumuha tayo ng anything washable glue stick. So ang gagawin nito is matatakpan nito yung ating eyebrows. So next natin is kukuha tayo ng pang-contour at mag-smile lang tayo para makuha natin ang perfect contour. At maglalagay din tayo ng nunal. Dito yung nunal ni Ma'am Susan. Hindi yung masyadong full lips si Ma'am Susan, kaya liliitan lang natin ang ating lips na yon. Mga ka-wonder, meron tayong makikilala ngayon si Leticia. Marami daw gustong gayahin, ano? At ang kanya yatang paborito ay si Paolo Ballesteros. So tingnan natin kung sino ang ginaya niya ngayon. Siya si Leticia. Teka. Eh bakit ako pala ginaya ito? Ako ba ginaya mo? Oh my God, nakita ko nga may nunal ka dito eh. Ako talaga? Wow, pati yung buhok mo ha, ginaya-gaya mo. Ang galing naman niya. Ang galing mo naman. Yun, bakit gusto mo ng makeup transformation? Hindi ba mahirap? Sa una po, Natatawa kasi ako sa iyo kasi yun. Hindi ka ba naman nahirapan, nagayahin? okay lang na. Okay lang. Oo. Ang nilagyan mo lang ng gano'n na rin, no? Oo. Gaano katagal? Mga 2 hours din. Oh my God, gano'n? Depende sa hirap din ng Nagsura ng tao. I wonder! At dahil nabigyan ako ng pagkakataong makasama si Leticia, nagpaturo na rin ako kung paano ko ba makakamukha
ang iniidolo kong artista. Walang iba kundi ang star for all seasons na si Ate V. O yan, ngayon mga ka-wonder, tuturo tayo ni Leticia kung paano natin ma-achieve yung medyo Vilma Santos look, yan, di ba? Medyo, alam mo paborito ko si Vilma. Madali naman kasi konti na lang. Medyo ayos, okay yung buko, malapit-tapit na yun. Fake up na lang, tingnan natin kung paano yun. May mga ibibigay siya sa atin tips. Okay, paano natin gagawin, Leticia? Una po kasi yung kilay niya is Kilay niya? medyo mataas. Mataas ba kilay ni Ate B? Ganyan? O ito, ganun. Po, ang trick po dyan is kuha na lang tayo ng brush natin na medyo manipis. Kuha tayo ng concealer. Para tumaas yung kilay. Lalagyan na lang po natin siya ng parang highlighter dito na para magbumuka. Mukha siya mataas. Yung Neng. eyes po kasi ni Ate B. Vilma Santos is yung parang may lubog po siya dito. Sige ba, lulubog. Opo, kuha po tayo ng brush na naman ng medyo matabang ganito. Tapos brown eyeshadow po. Sige. Tapos ang gagawin po is, tignan po natin yung crease natin na ganito para Nakalubog, sige. crease natin. Okay. Ganyan po. Para naglalaro lang gano'n, tusok-tusok lang. So, basta ang technique po dyan is gumano tayo. Bakit ako gano'n? Para makuha po yung hollows of the cheeks. At ang magsisilbing hurado para malaman kung na-achieve ko ba ang pang-star for all seasons na makeup transformation, ang ka-wonder nating si Mari V. Nakagaya ni Leticia, kinakarir din ang pagme-makeup. Mari V, kasi ginaya ni Leticia, sabi ko parang, oh wow, kunting Vilma Santos. Hawak mo yung picture ni Vilma, di ba? Congresswoman, naka, ayan. Ano ba? No, naging parang inspiration na. Oo nga, nakaangat pala. Okay. Achieve niya ako. Achieve niya. Wow, galing ni Leticia, ha? Anong grade bibigay mo kay Leticia, Mari V? Pwede tayo sa 8. Ah, ang taas! Oh my God! Sa akin na. Hindi pa nag-aral masyado yan, ha? Oh, ano lang yan, self-study lang yung ginagawa niya. She has a passion, I think, ha? She has a passion. Pero mga ka-wonder, kung kayo naman ang tipo na nagsisimula pa lang matuto sa pagme-makeup, ito ang ilang mga makeup hacks na pwede niyong i-apply. Para ma-achieve ang tinatawag na smoky eyes na may pagka-natural lang ang dating, gumuhit lang ng number sign sa gilid ng inyong mata saka i-blend. Kung gusto namang ma-highlight ang kurba ng mga labi, gumuhit lang ng letrang X sa gitna ng itaas na labi saka lagyan ng lipstick. At para ma-achieve ang tinatawag na winged eyes na pangmalakasan ang dating, gumamit lang daw ng scotch tape. Ang lahat ng makeup hacks na ito, gamit na gamit daw ni Leticia. 14 na taong gulang pa lang daw kasi siya nang matutong mag-makeup. At ngayon, talaga naman daw makeup is life para sa kanya. Sa makeup kasi marami kang magagawa, makaka-create, mababago mo yung sarili mo, may enhance mo yung beauty mo. Kaya yun, na-inspire ako sa mga ganun na sabi-sabi sa mga about makeup na mababago mo yung sarili mo. Na hindi ko alam na ang makeup is mababago rin niya yung buhay ko ngayon. Pero sa pagme-makeup man, umiikot ang mundo ni Leticia. Sa totoo lang, masaya raw siya na no makeup look. Walang itinatago, walang pagpapanggap. Hindi po perfect yung skin ko kapag walang makeup. May pimples po ako and yung hindi masyado nagda-dry yung lips ko kapag walang anything na lip balms or lipstick. And parang wala pong kulay, walang buhay yung mukha ko kapag walang makeup. Pero, ayun po, gusto kong parang i-add sa sarili ko na kahit wala kang makeup is maganda ka pa rin. Siyempre, yun yung totoong ako eh. Yun yung totoong kung sino si Leticia sa totoong buhay.
Paglilinaw ng psychologist, bagaman hindi maiiwasan ni Juan ang kagustuhang maging presentable at kaakit-akit sa paningin ng iba. Tandaan daw sana natin na mas mahalaga pa rin ang panloob na katangian kaysa sa panlabas na kaanyuan. Hindi lang naman skin yan eh, hindi lang mukha. So, I think we should always keep in mind that between outer beauty and inner beauty always prevails.